tayo po tumayo and join me and let's read together our text in Luke chapter 15, verses 11 to 24. Again, Luke 15, verses 11 to 24. Church, hear the word of the Lord. And he said, there was a man who had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. And he was lost and is found. And they began to celebrate. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po yun, makaupo na po tayo. Excuse me. So tayo po ngayon ay nasa hindi maikakailang pinakasikat na parable sa Biblia. Okay? Na eksklusibong si Lucas lang din ang nagtala. Kay Luke lang po natin matatagpuan ito. So among any parables, many, even scholars, undeniably kumbaga na they're in awe sa genius ng parable na ito ni Jesus, hindi si Lucas. Okay? Si Jesus po mismo ang nagsaad nito. Kahit po yung dating presidente ng seminary namin, sinasabi po niya, this parable ang nag-convert sa kanya. Even daw po na i-preach ito ng maling interpretasyon. Kaya parang naniniwala siya na ang banal na spirito daw talaga ang kumikilos. Hindi yung nagpipreach o kaya yung ano. Pero true enough, kahit po marami pong approach or understanding in this parable, this is very powerful. Kahit marami ang naging pagkaunawa rito, hindi matatawaran ang husay ng pagkagawa ni Jesus rito. Bawat detalye. Pero bagamat, sabi nga po natin, itong parable na ito ay kilala na sa title na The Parable of the Prodigal Son. Sabi po ni Geraint Vaughan Jones patungkol sa parable na ito, the parable about the prodigal son is not primarily about a spendthrift boy, but about the relations between God and the sinner and the self-righteous. Okay? Yung spendthrift, yan po yung
other word for prodigal, yung naglulustay ng pera, hindi daw po primarily about doon sa prodigal son. Pero masasabi po natin, yes, we can agree, it's about the relations between God and the sinner and the self-righteous. Kaya mas magandang tuunan rin natin ang pansin sa parable na ito, yung karakter ng ama. Yun po yung bigyan nating pansin, yung ama. Kaya pinamagatan natin ang sermong ito na Our Prodigal Father. Our Prodigal Father, base sa ating teksto. You might be confused, it might be confusing also na, di ba yung naglustay ng pera, yung anak, ngayon yung father yung naging prodigal. So other word for prodigal is extravagant or lavish. Saang parte naging prodigal yung father? Doon sa lavishness ng kanyang pagmamahal sa kabila ng ginawang kasalanan ng kanyang anak. Kaya lumalabas po, yung climax ng story ay yung pagiging prodigal ng father, after all. And that's really yung appreciation po ng story na ito. Ito ay may sentrong mensahe na God dearly loves His wayward children whose compassion lavishly welcomes them in their return without reserve. Again, God dearly loves His wayward children whose compassion lavishly welcomes them in their return without reserve. Lahat ibinubuhos niya sa panunumbalik ng kanyang mga swail na anak dahil minamahal niya ng husto ang mga ito. Sa Tagalog, mahal ng Diyos ang kanyang swail na mga anak na ang kahabagan niya ay malugod sila, na ang kahabagan niya ay malugod silang tinatanggap sa kanilang pagbabalik ng walang reserba. Ayan po. May 4 na kapahayagan ito sa teksto. There's 3 or 4 things na nire-reveal po ng teksto patungkol sa katotohanan ito. No? Una, in verses 11 to 14, we can see about deeply lost. Makikita, pinapakita po dito yung gaano, kumbaga, ganap na nawawala yung tao na binabanggit dito sa kanyang sitwasyon. He is deeply lost. In verses 15 to 16, we call it wallowing in sin. Yung wallow, yung parang literally, kahit nga po yung mga animals na gustong mag-swimming sa mud, sa putik. Yun yung wallowing. So, hindi lang po deeply lost yung nangyari dito sa taong ito. Sa pagiging totally lost niya, let's say, siya pa ay, kumbaga, nagsiswimming sa kasalanan. Sobra yung kondisyon na inabot ng taong ito. Pero the turning point here is, in verses 17 to 21, the flow of the story next is, in these verses, is about total repentance. Total repentance. And lastly, fourth, in verse 22 to 24, lavish restoration. Lavish restoration. So simula po tayo sa umpisa. Deeply lost, verses 11 to 14. Sa panimula ng parable, sinabi una, sa verses 11 to 12, let's go straight dito po sa text, sabi dito. And he said, there was a man who had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Ayan po. Again, masasabi po natin right away na mas binibigyang pansin right from the start, yung pangunahing karakter sa storya patungkol daw po sa isang ama, right? There was a man who had 2 sons. Pero yung galaw po ng nagsimula
sa ginawa nung nakababatang anak. Okay? Bagamat yung primary character na masasabi po natin is yung ama, a man who had 2 sons, yung nag-launch po ng story ay yung ginawa nung bunsong anak. Yan po yung mapapansin natin dito. Na kung saan, hinihingi po agad ang kanyang mamanahin na wala pa sa tamang panahon. Okay, may narinig na po ba kayong story even in our time na humihingi na po kagad ng mana? I think meron po. Na-introduce din po kami sa ganyan. Kaya nga po may tinatawag na preparation for estate. State tax na tinatawag din po. So, pero, ano po yung dating nito sa kanilang panahon? Sabi po, ang kanyang ginawa nung anak na ito ay pagtukoy ng kalimitang pag-uugali ng mga nakababatang kapatid na swail ayon sa tradisyon. Kapag may mga ganito daw pong mga, sabihin natin, nangyayari sa pamilya, ang kalimitang gumagawa nito in expectation ay yung mga younger sibling, sabihin natin, yung mga nakababata. Bagamat sinabi po talaga ito directly na yung nakababata ang gumawa nito, ang picture po lagi sa mga bunso, let's say, though this is not really true, I think, sila ay mga pasaway, mga rebellious. Okay? Yun lang po ang sabi, at least in tradition. Kumbaga sa kanila, ganun yung paningin. Bagamat may mga gumagawa nito kahit sa ating panahon, yung paghingi nun, ito ay sinasabing insulto o kawalang pagpakundangan, disrespect, para sa isang ama. Halos sinasabi ng nakababatang anak na lalaki na kung pwede ay mamatay na ang kanilang ama para lang makuha na niya ang kanyang mana. Yun po ang dating nun. He is like conveying a message, mamatay ka na para makuha ko na yung aking mana. And Kenneth Bailey, grabe po yung pag-aaral niya dito. Kung babasahin ko yung commentary pa lang niya dito, parang it will take many days bago kong matapos yung preaching para lang malaman yung detalye. Dami niyang binigyang example in their time kasi siya po ay scholar na namuhay din sa Middle East. Kaya familiar siya sa kultura nun. At kinoconnect po niya yung mga nangyayari dito literally doon po sa culture ng panahon nila. Ayan po. Sinasabi ng mga namuhay sa kultura ng mga Hudyo at ng mga kalapit nilang bansa, right? The Jews and even yung surrounding nations, na itatakwil ng mga ama ang sino man sa kanilang mga anak na gagawa ng ganitong klaseng healing. They will really be angry. May sinabi pa doon sa nabasa ko, they will beat them at sasabihin, you are no longer my son. Get out. Pag may ganong klaseng request. Pero ito po yung nakakapagtaka. Walang tinukoy na naging tugon ang ama sa salaysay at pinagbigyan lamang ang kahilingan ng nakababata niyang anak. Nag-request yung anak, and what happened next is, he divided his property between them. Nagkamali ba si Lucas dito na hindi niya na-include yung reaction ng father? No, this is really what happened in the story. Silent nga daw po yung ama dito. Until sa dulo. This is the beauty of the parable. Matapos nito, nangyaring sunod sa verse 13. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. Ito po yung mismong sinasabi dito, no? Yung property po, yung naging mana. Okay? So the father divided the property at yung division na yon, actually yung lupa ang mamanahin nila. That's why, by implication, lumalabas po na ibinenta po nung bunsong anak yung parte niya at yun po, he turned it into cash. So what happened next is, pumunta nga daw po siya sa malayong lugar at doon
And there he squandered his property in reckless living. Yun na naman po yung word na parang prodigal po talaga, yung recklessness. Ayun po. Nakadagdag pa na binaliwala lang nito ang mahalagang lupa ng kanyang ama at tuluyang lumayo sa kanyang pamilya. Kumbaga parang yung bahay nga po namin ngayon, nabili namin yon in a friendly price, let's say, kasi ayaw pong ibenta yon nung may-ari nun before sa iba. Dami daw pong may gusto pero ayaw niyang ibenta sa iba kasi may sentimental value daw po sa kanila yon. Kapitbahay lang po namin yon. And of course, na-award po sa amin yon. Pero ito, kung i-relate po natin yung nangyari po dito, binaliwala nung bunsong anak yung lupa na yon at ibinenta niya lang sa iba. At lumayo siya sa kanyang pamilya to the point na this is really rebellion. Hinihingi niya yung mana niya at sinasabi niyang mamatay na yung kanyang ama para siya ay mapalayo na sa kanila at mamuhay siya sa sarili niyang gusto. Ang mga aksyon na ito, ay wala pa po tayo doon, sorry. Tingnan ko lang. Nilustay nito ang kanyang kayamanan sa mga bisyo. Okay? Yung word po dito, yung wildly, tama po ba? Ay, sorry, no. He squandered his property in reckless living. Yung reckless po dito, in Greek, ay nangangahulugang wildly. Yung sa Ephesians na word, ginamit po yung do not get drunk in wine because it leads to debauchery. Yun yung wild living. Yung parang nag-i-engage sa sensuality. Yun yung naidudulot daw nun. Yun kaya bisyo yung sinabi po na magandang balita Biblia in translation. O kaya'y maaksayang pamumuhay. Sa isang banda, ito ang description ng salitang prodigal. Literally. Na nangangahulugang, sabi ng Oxford Dictionary, a person who spends money in reckless, extravagant way. At pagdating po sa verse 14, ito na po yung sumunod dito, and when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. In the sequence of the story, patuloy na bumabagsak po itong swail na anak na ito. Again, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, yes, he might have enjoyed yung kanyang na-experience, na pleasure, pero sabi nga to, ubos biyaya, ang tawag doon, bukas ay wala. Yun po yung nangyari sa kanya. Nawala po ang lahat. At dahil naubos, ayun nga po, nangyari yung taggutom sa lugar na pinuntahan niya. There was a famine in the land. At dahil naubos niya na ang lahat ng kanyang kayamanan, nagsimula itong maghirap o mga ilangan. Umabot po siya sa punto na siya po ay nangangailangan o kaya naging mahirap. Sa puntong ito, ang swail na anak na ito ay labis-labis na humantong sa buhay ng kawalan. Ang kanyang maayos na buhay sa piling mismo ng kanyang ama ay tuluyang nalustay at wala ng kaayusan. So we have to understand na saan siya nagsimula. Yung buhay na talagang hindi maikukumpara sa naging buhay niya ngayon. Kumbaga, yes, nilustay niya yung kung ano man yung meron siya, sinayang niya rin or inisquander niya rin yung mismong buhay na nanarasan niya na simula pa lang sa umpisa. Sinayang niya ang lahat. At nawala na ito sa kaayusan. Hindi man ito mismo ang naging karanasan natin, okay? Because if we will try to think yung dating din po nito sa atin, hindi man ito mismo ang naging karanasan natin, na ipapahayag pa rin nito ang totoong kondisyon natin sa Diyos. Ang lahat ng tao ay lumayo sa Diyos at nagnanais na mamuhay sa sariling kagustuhan. Pinahintulutan ito ng Diyos
hanggang sa mapatunayan na hindi natin kayang mabuhay sa sarili nating kaparaanan. If we will get away from the Lord, we cannot deny na talagang napapatunayan na hindi natin kayang mabuhay sa sarili natin. Yun nga po yung pinaka-picture ng mga rebels eh. Yung mga naglayas, kumbaga, or umalis, tumalikod sa kanilang mga pamilya. Ang higit at tunay na kasiyahan ng tao, masasabi natin, ay sa Diyos lamang matatagpuan. Believe it or not, this is the truth. Sa Diyos lang po natin matatagpuan. So una, in verses 11 to 14, deeply lost. Sumunod po, wallowing in sin, verses 15 to 16. So, sumunod na nangyari, verse 15 and 16, so he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. So lumalabas po na kinakailangan niya ngayong mamasukan bilang trabahador para mabuhay sa kanyang kita. Dati, siya ang pinaglilingkuran. Ngayon, umabot po siya sa ganitong kondisyon. Mamamasukan siya bilang trabahador para mabuhay sa kanyang kita. Okay? Sa sarili niyang pamumuhay. Siya ay naging tagapagpakain ng mga baboy. To feed pigs, sabi po dito. At sa tindi ng kanyang kakulangan sa panahon ng taggutom, remember, this is in the midst of famine, taggutom, sobra-sobra po yung pangangailangan niya. So, hindi lang po siya yung talagang nagugutom dito, halos lahat po nangangailangan ng pagkain. At siya po ay nasa ganito pang paglubog sa buhay. Sa tindi ng kanyang kakulangan sa panahon ng taggutom, siya ay nagnanais. Hindi po siya kumain right away, sabi dito, he is longing. Tama po ba? To be fed. Nagnanais po siya, nakainin na mismo. Ano po yung pods? Okay, don't think right away na ito ay mga kaning baboy na naisip po natin. Okay? So, medyo healthy pa po yung sa kanila. Kasi ito daw po ay mga pinagbalatan ng gulay. O bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. So, medyo hindi naman po ganun ka-gross. Ngunit, sinabi po dito, wala kahit isa man na nagbigay sa kanya ng kahit ano. Hindi siya pinahintulutan in his desire at wala pang nagbigay sa kanya ng kahit ano daw po. Walang tumulong sa kanya. So totally, gusto mo talagang mamuhay sa sarili mo, so have a taste of it. This is what you want. Ang kanyang pamamasukan ay pinapahiwatig rin na masukan daw po siya sa bilang isang citizens sa country na pinuntahan niya. Ito po ay pagpapahiwatig ng kanyang pakikiisa sa komunidad ng lugar na iyon na sinasabing larawan ng pakikiisa sa mga makasalanang hintil bilang Hudyo. So in the context of the Jews, if the Jews will associate themselves with the Gentile people, alam po natin yung implication nun, that you are associating with sinners. Yung pag-alis pa lang po niya, lumalabas po dito na maaaring yung pinanggalingan niya ay galing sa lugar ng Israel at pumunta po siya sa far country, outside Israel, a Gentile country. So pinili po niyang mamuhay bilang maging makasalanan. Palayo sa komunidad ng mga taong pinili ng Diyos, mga taong hinirang ng Diyos na maging banal. By implication, pinili niyang umalis dito at mamuhay kasama ang mga taong iyon. Kasabay rin nito, ang pagpapakain sa mga baboy na tinuturing na, nagpakain pa po siya ng mga tinuturing na unclean animals. Ganda po ng mga detail po nung ginamit po dito. Lalo na nang naisin pa niyang kainin ang mga pagkain nito.
na para siyang naging ganun na rin mismo. Ang mga aksyon na ito ay pagpapakita ng tuluyang pagtalikod sa nararapat na pamumuhay sa Diyos sa konteksto ng mga Hudyo. Totally namuhay siya na hindi na talaga in accordance to the will of God as the Lord revealed in the law, in the Torah, the law of Moses. What can we say here? Ito ay masasabing larawan ng isang taong nawalay sa Diyos na tuluyang namumuhay at lumulubog sa kasalanan. Yes, ang isang tao na talagang tuluyang nawalay sa Diyos ay pinipiling mamuhay sa sarili niya. At anuman ang mga bagay na nais ng Diyos, kalooban niya sa kanyang salita, ay ayaw niyang isapamuhay. Therefore, you are transgressing against God, you are transgressing the law of the Lord. Kung ayaw mong sundin ang mga bagay na ito, therefore, you are living in sin. You will live in sin. Mas pinahiyag rito kung gaano katindi ang buhay ng tao na wala sa Diyos, kung saan napipilitang mamuhay sa karumihan ng kasalanan. Yan po, ang mga taong wala sa Diyos, napipilitang mamuhay sa karumihan ng kasalanan. Ito ang kaawa-awang buhay ng tao na wala sa piling ng Diyos. Okay? Pero hindi po, maybe some of us will not agree. Ako naman ay wala sa Diyos, pero maayos naman buhay ko. Right? But the question is, saan nakatayo yung buhay mo? Are you living in the truth of God? Are you living even for the Lord? Because if not, you're living for yourself. And everything that you do, we cannot assure that it is glorifying to the Lord. Kahit tila maayos ang buhay ng isang tao na walang kaugnayan sa Diyos, ang pamumuhay sa sariling kagustuhan ay patuloy na humahantong sa kawalan ng saysay sa buhay hanggang tuluyang lumubog sa karumihan ng kasalanan at ganap na masira. Ang masasabi po natin dito, yes, maybe maayos naman ang buhay na wala sa Diyos, pero ang pamumuhay sa sariling kagustuhan is leading to a point na kung saan ang saysay ng buhay is all about all these riches. Ang saysay ng buhay is this career, let's say. Ang saysay ng buhay is having this kind of things. To the point na wala yung picture ng Panginoon doon. Yes, it looks good. Pero wala yung picture ng Panginoon doon eh. Namumuhay ka sa sarili mo at ikaw ang Diyos. That's what we are saying, na yun ay patuloy na hahantong sa kawalan ng saysay ng buhay. Kasi hindi yun yung essence ng buhay. Alam po natin yun. Hanggang sa tuluyang lumubog sa karumihan ng kasalanan because it seems okay naman yan eh. Subtle lang, pero unti-unting mapapansin mo na okay lang gawin yung mga bagay na yan. Hanggang sa ma-harden yung puso ng tao at tuluyang masira. He's no longer conscious of what he's doing. Wala nang conviction. Everything seems right. Yan po, wallowing in sin, verses 15-16. And next is, third, in verses 17 to 21, total repentance. That's what we can call it. Pero sa lahat ng ito, yung nangyari, ang nangyaring sunod sa verses 17 to 19, but when he came to himself, I like that, he came to himself, to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I'm no longer worthy to be called your servant. Treat me as one of your be called your son.
treat me as one of your hired servants. So ang nangyari po, napagtanto ng nakababatang anak ang kanyang naging buhay. Which is good to reflect on our life in light of God. Napagtanto po niya ito, yung naging buhay niya. Kasi alam niya yung buhay niya dati. Alam niya yung kaayusan ng buhay niya dati sa piling ng kanyang ama. At nakita niya yung difference nun. Siya ay natauhan at napaisip sa kanyang sitwasyon kumpara sa mga trabahador ng kanyang ama. Naikumpara niya yung sarili niya pa doon sa mga nagtatrabaho sa kanyang ama. Ang mga trabahador na iyon ay sobra-sobra sa busog sa pagkain kumpara sa kanya na namamatay sa gutom. Mas privileged pa yung mga nagtatrabaho sa kanyang ama kumpara siya na nagtatrabaho din at ito'y walang makain, wala pang gustong magpakain din sa kanya, tumulong sa kanya. Dito lumalabas na bumaba ng husto ang kanyang pagkatao mula sa pagiging anak hanggang sa pagiging trabahador lamang sa hindi kaaya-ayang lugar. Bumaba ng husto yung dignidad ng taong ito. Pero masasabing nakita niya talaga ng husto ang naging buhay niya. This is not just simple as, ay, buhay ko dati ganun, buhay ko dati ay ganun, ganito. Ngayon, eto na ako ngayon. No. Siya po ay, he is somehow remorseful, if we can say here. Siya ay may tunay na pagsisisi sa pagnanais na manumbalik sa kanyang ama dahil sa pag-amin niya sa kanyang kasalanan, sabi pa nga dito, he sinned against heaven. Parang ito rin po yung naging panalangin ni David nung siya ay nagkasala kay, of course, yung sin of adultery. Sabi niya sa Psalm 51, only in you, O Lord, have I sinned. Yung totoong panunumbal, yung totoong pagsisisi ay is a realization na hindi ka lang nagkasala sa kapwa mo. That everything you did, ikaw ay nagkasala ultimately sa Panginoon. You transgress against His holiness. Yun po ang sinabi mismo dito. Siya ay may tunay na pagsisisi sa pagnanais na manumbalik sa kanyang ama dahil sa pag-amin niya sa kanyang kasalanan at hindi para makinabang. Hindi niya parang pwede ako naisip ko din po na gusto mo lang maging mas maayos siguro yung kondisyon mo, kaya napipilitan kang lunukin yung pride mo at ikaw ay tumungo na lang muli sa iyong ama at maybe mas maayos yung buhay mo doon. Pero siya po ay nagsasabi dito, he sinned against heaven. Sabi po dito. Kaya yun po ang marka na tunay na pagsisisi dito. Ano pa po? Nais niyang ayusin ang lahat sa pamamagitan ng paglilingkod dahil alam niyang hindi na siya karapat-dapat kilalaning anak ng kanyang ama. He is also considering na paglingkuran din yung ama niya kahit papaano. Kahit alam niya sa sarili niya, hindi na siya nararapat na kilalaning anak dahil sa ginawa niya. Bagamat hindi niya kayang pagbayaran ang lahat ng kanyang ginawang kasalanan, siya ay may pagpapakumbaba na harapin ang kanyang ama para humingi ng tawad at pagbayaran pa rin ang anumang kaya niyang gawin. Other people are always into grace. Yes, though it is clear na sila ay nagkasala, pero sila ay tila magpapakita pa na wala sila, hindi, kumbaga yung Diyos nga nagpatawad, ako hindi mo kayang mapatawad. Right? Pero yung totoong repentance ay pag-amin ng iyong ginawa at pagiging responsable na ayusin yung mga maling nagawa mo. All the consequences ng sin natin, lumalabas ang totoong nanunumbalik sa Diyos ay may responsibilidad na ayusin yun.
Hindi niya hayaan na bahala na ang Diyos doon, basta ako pinatawad ko na sila or what. True repentance ay talagang aayusin, haharapin kung saan man, kanino man tayo nagkasala. Ito ang masasabing tunay na pagsisisi kung saan may kababaang loob na harapin ang kahihinatnan ng kanyang mga kasalanan at magpasakop rito. Ang totoong pagpapakumbaba ay yung parang pagpapakita ng, of course, humility. Humility in a sense na kung kailangan akong parusahan, Lord, parusahan niyo ako. Because all your judgment are righteous. Sinabi yun sa Psalm 51 din. Na nagkasala si David at nararapat na hatulan siya ng Diyos dahil totoong nagkasala siya. Ang totoong nanunumbalik, nagpapakumbaba sa Diyos ay may ganung puso. Hindi lang gusto yung parang mapawalang sala siya, malinis siya at mawala na siya sa ganung klaseng guilt. A true repentant sinner is one that is willing to face the consequences of his sin, to receive it, because he deserved it. Ngunit, nangyari sa verse 20 to 21, meron siyang ganitong klaseng willingness, and he arose and came to his father, But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. I like the consistency here. Gusto niyang humingi ng tawad, pumunta siya. Pero nung pagpunta niya, imbis na akala niya siya ay mapapahiya, siya din ay napahiya dahil talagang mahal talaga pa rin siya ng kanyang ama. Sa pagtungo niya pabalik sa kanyang ama at habang siya ay papalapit sa kanilang tahanan, sa halip na piliing intayin at katagpuin siya ng kanyang ama sa mismong tahanan, hindi natiis ng kanyang ama na siya ay salubungin ng tumatakbo nang siya ay matanaw sa malayo. Ito po ang nangyari, no? Yes, malapit na siya. Imbis na hintayin po nung ama, yung anak, kasi po, sinasabing yung ginawang pagtakbo daw po ng ama ay against sa kultura ng kanilang panahon. Kasi yun ay pagpapakita na nagpakababa ka. Dapat ang mga anak, sila yung lalapit sa atin. Very, ano nga po ito, tawag sa ganyan, parang counterculture, yung ginawa ng ama. Hindi normal yun. Dapat iintayin mo yung anak mo dahil siya ang nakasakit sa'yo, siya ang nakaargabyado, siya ang hihingi ng tawad sa'yo, at ikaw ay parang nakaganyan. Parang lumalabas kahinaan ng ama yun. Pero ito nga po ang masasabi natin. Dagdag pa rito, isa pa pong, ang dagdag pa po rito ay, yung komunidad nila ay marahil alam yung nangyari sa kanyang anak. So of course, hindi naman marites, pero formally, in a righteous way, parang alam po ng mga tao yung marahil yung nangyari sa kanyang anak. Pero marahil yung iba, hindi gusto yung ginawa, pero they're expecting na mangyari yung reconciliation yung sa pagtungo ng pag-apak ng anak sa tahanan at hindi sa ganitong pagtakbo. Na-imagine ko nga na parang yung ama niya talagang takbo na Tom Cruise na humahangin pa na ganun. Mission Impossible na takbo. Anyway, ngunit hindi ininda ng ama ang lahat ng ito. At siya mismo rin ay nagpakumbaba ng gusto ng may pagyakap at paghalik sa kabila ng lahat. Niyakap niya, tumakbo siya sa kabila ng lahat ng ginawa ng kanyang anak.
kahit sa ganitong pagtanggap ng ama sa kanyang nawalay na anak, humingi pa rin ng kapatawaran ang anak sa lahat ng kanyang pagkakamali. Ibig pong sabihin, pwedeng maging attitude ng anak, okay na, niyakap niya na ako. No need to say anything. No. Ginawa po niya yung sinabi niyang gagawin niya. At personal niyang sinabi, Ama, nagkasala ako sa iyo. Kung i-apply po natin ito sa Diyos, kahit naman ako manalangin, alam niya na yun nasa puso ko, kahit hindi na ako manalangin, hindi na kailangan yun eh. Yes, alam ng Diyos yun, pero gusto niyang marinig mismo sa iyo yun. Gusto niyang marinig mismo yung pagsabi mo sa Kanya. We cannot simply treat God as if parang alam niya ang lahat, yes, and you do not need to do anything. No. Ang nais ng Diyos ay makita yung sinseridad natin. Ito nga po yung ginawa at humingi pa rin siya sa kabila ng ganong klaseng pagtanggap sa Kanya. Sa pag-aakalang hindi tayo kayang tanggapin ng Diyos sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, pinahayag rito ang tunay na puso ng Diyos sa Kanyang mga nawawala at makasalanang anak. Pero nais rin niyang ipahayag rito na kailangan pa rin nating humingi ng tawad sa Diyos at harapin siya mismo kahit lubos niya tayong tinatanggap. Nakuha po natin yun. Yes, una, akala natin hindi tayo kayang tanggapin ng Diyos. No, He is freely, with open arms and running towards us to welcome us and to embrace us once again, to kiss us. Pero, habang ganun ang Diyos, nais pa rin niya na tayo ay humingi ng tawad sa Kanya. Yun ay nararapat. At kailangan pa rin harapin siya. Kahit lubos niya tayong tinatanggap. Ang pag-ibig ng Diyos, ito po ang masasabi natin dito. Ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan ay labis-labis na hindi karapat-dapat abusuhin at samantalahin. The love of God is so vast, so gracious, merciful, that this kind of love is not worthy of any abuse. This love is not worthy of low treatment. This kind of love should not be treated lightly. This kind of love deserves also sincerity. Deserves such commitment. Deserves such seriousness. Kung ikaw ay tunay na nagsisisi sa iyong mga kasalanan, harapin mo mismo ang Diyos at pahalagahan mo ang Kanyang pagmamahal sa iyo ng may buong pusong desisyon na ayusin ang lahat para sa Kanyang kaluguran. Talking about true repentance. At panghuli, verses 22 to 24, lavish restoration. So, hope we're following sa flow ng story. Sinabi po niya yon kahit tumakbo sa kanya yung anak. Pero nung sinabi niya, ito ang nangyari, verse 22 to 24, but the father said to his servants, bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. Sa kabila pa rin ng paghingi ng tawad ng anak niyang nanunumbalik, sinabihan ng ama ang kanyang mga alagad na agarang damitan ito ng pinakamagandang balabal, robe, at suotan ng singsing, pati ng sandalyas sa kanyang mga paa. Maaari pong dumating po yung anak ng parang, alam niyo po yun, parang ako kung may kaibigan ako dati na alam kong maayos, at for
for many years, biglang nakita ko, ano na yung itsura nito? Parang hindi ganito to. Especially yung talagang nasira because of yung mga addiction, let's say. Nakakaawa po. Maaring may ganong klaseng itsura yung anak. Ang ganda nga po ng painting, famous painting ni Rembrandt, a famous Dutch painter. Galing ng detail ng painting niya. The Return of the Prodigal Son, nakaluhod yung anak at walang sapatos. Ang galing kasi pinapakita na dumating nang wala talagang sapatos. Kasi sinabi dito, lagyan ng sapatos. Pero ano po yung pinapakita nung pagsuot ng balabal, best robe, sing-sing, at sapatos? Sana po ba ako? Pero ito ay pagpapakita ng mataas na pagkilala niya rito muli na siya ay kanyang anak. Yun po ay pagpapakita na kahit ano pang nangyari sa'yo, anak pa rin kita. Yung pagsuot sa kanya na yon ay pagpapakita na no, this is my son. He is again elevating his status. Nais siyang pagsilbihan ng kanyang anak at kilalanin na lang na nakabilang sa kanyang mga manggagawa, ngunit binalik niya lang din mismo ito sa tunay niyang estado na walang kailangang gawin pa. Ito po ay, ang ganda po ng isang book, isang magandang book po patungkol dito, yung book ni Tim Keller. Familiar po ba kayo sa book niya, yung Prodigal God actually. So sinabi po niya na ganito daw po tayong mga makasalanan eh. Akala natin, kailangan natin pagsilbihan ng Diyos, kailangan natin pagbayaran lahat ng kasalanan natin para bago niya tayo tanggapin. Pero the radical thing here is, no, you don't have to do anything. I love you. Pero of course, may cost din po yun, at the cost of His Son. Siya po ay nagpakatay pa mismo ng pinakamaayos na calf or guya para kainin sa kanilang pagdiriwang dahil siya ay lubos na nasisiyahan sa panunumbalik ng kanyang anak. Karapat dapat ipagdiwang ang katotohanan ito dahil namatay ang kanyang anak sa tunay na buhay nito, ngunit nabuhay muli. Sinasabing maaaring ang ama na ito ay palaging, ito po yung magandang na-imagine po ng iba, and me myself, gusto ko laging may drama. Lumalabas po, sinasabi, pwede na sa bawat araw, nag-e-expect po yung tatay sa pagbabalik ng anak. If that is like the picture, lumalabas na sa bawat pag-aayos niya sa field, nakadungaw siya sa malayo. And what happened is, may nakita siyang biglang sumulpot doon. Pero from the other end, yung anak niya, nakita niya na may umuusok from afar. Yung parang yung mga dust. Because nadidisturb yung mga dust sa pagtakbo ng ama. Parang may usok na papalapit, tas nakita niyang kumakaripas yung kanyang ama. Because dumating na yung araw na nanumbalik na yung aking anak. Na for a long time, I'm watching from afar kung bumabalik ng aking anak. Sinasabing maaring ang ama na ito ay palagi nag-aabang at nakatanaw sa malayo sa pag-asang manumbalik ang kanyang anak hanggang sa manumbalik nga ito ng tuluyan. And this is what we can say here. Ito ang saysay ng Ebanghelyo. Ang Diyos ang ating tunay na buhay. Ngunit dahil sa ating pagiging swail, ganap tayong lumayo sa Diyos para masunod ang ating sarili. Tayo ay tuluyang nawalay sa Diyos at unti-unting nasira sa pamumuhay sa kasalanan. Ngunit, ipinapaunawa ng Diyos sa atin na siya lang mismo ang tunay na kailangan natin sa buhay. Ang panunumbalik sa Kanya at pagtitiwala sa Kanyang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ang tanging paraan para maiayos ang lahat.
Hindi natin masosolusyonan ang kaayusan ng buhay sa pamamagitan ng material na bagay. Hindi sa pamamagitan ng maayos na trabaho, let's say. Yes, these are good, pero meron tayong mas malalim na problema na hindi kayang solusyonan ng mga bagay na yun. Hindi na natin kailangang pagtrabahuhan ang lahat para tayo ay kanyang tanggapin. Kailangan lang natin magpakumbaba, aminin ang ating pagkakasala, humingi ng tawad sa Diyos, at magtiwala sa pagmamahal niya na ipinamalas ni Jesus ng sapat. Magtiwala tayo sa pagmamahal niya na ipinamalas niya sa ginawa ni Jesus. Siya ay patuloy na nakatanaw at handang sumalubong sa sinumang tunay na nagsisisi. Ito ang ating Diyos na labis-labis magmahal. Naway tumimo ng gusto ang simpleng mensahe sa atin sa umagang ito. God dearly loves His wayward children, whose compassion lavishly welcomes them in their return without reserve. Pinakita ito sa 4 na kapahayagan sa teksto. Una, verses 11 to 14, deeply lost. Second, wallowing in sin, verses 15 to 16. And third, total repentance, verses 17 to 21. And fourth, lavish restoration, verses 22 to 24. So sa akin pong pagtatapos nung, of course, I'm also working on manuscript sa preaching. So nung patapos na po ako, of course, before po ako makapag-preach, parang I will not be at ease, sa totoo lang, kung hindi talaga nagministeryo muna sa akin yung salitahan ng Diyos. And along the way, grabe itong pagmamahal na to. And then si Yuan pumasok sa study room, nag-charge siya ng iPad. Then, Yuan, come here. And then niyakap ko siya. Lagi ko po silang niyayakap. And then habang niyayakap ko siya, habang ako ay naministeryohan ng salita ng Diyos, sabi ko sa kanya, hindi ko sinabi sa kanya, just in my mind, sabi ko, anak, anuman ang mangyari, mahal kita. Andito lang lagi si Papa para sa iyo. You will always be mine. Kung tayong mga ama sa lupa ay kayang magmahal ng gusto sa ating mga anak, paano pa ang ating Diyos na may perpekto at sukdulang pagmamahal? If this is the kind of father in the story, how much more the love of God para sa kanyang mga nawalay na anak? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po patuloy muli sa inyong salita. The truth is, Lord God, we can never exhaust the gospel. Ito po ay matagal ng mensahe, katotohanan, pero sa bawat sandali, sa bawat pagkakataon na marinig namin ito, it's like always new, O Lord. It's always as if the first time we heard it. It never fails to affect us. It never fails to crush our hearts and renew us, O Lord. Indeed, your word brings life and saves men. Thank you for your word. Thank you for the gospel. Thank you for your love revealed in Jesus Christ. And we indeed pray your love will continually, O Lord, affect us, humble us, even cause us, Lord God, na manumbalik sa inyo, O Diyos, at manahan sa inyo magpakailanman. Salamat dahil ikaw
ay tunay na nagmamahal sa amin. Patawarin niyo po kami kung kami po ay nagdududa rito. Patawarin niyo po kami kung lagi lang din po kaming nakatuon sa aming mga sarili. At hindi po namin kaya magpakababa, O Diyos, magpakumbaba, O Diyos. Tulungan niyo po kami, kahit sa mga sandaling ito, na aminin ang aming kawalan sa inyo, O Diyos. Manumbalik sa inyo. Manahan sa inyo. Magtiwala kay Jesucristo. At talikuran ang aming buhay na hindi kaaya-aya sa inyo, O Diyos. Magkaroon ng pag-asa sa inyo ngayon at magpakailanman. Salamat, O Diyos. Purihin ka. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.